Maayong gabi mga igsoon, mga kapaglaom, maayong gabi. Akong gikalipay ang pagdala kaninyo niini nga mga mensahe sulod sa usa ka semana. O ginaot kini nga semana, mamahimong panalangin diha sa imong pamilya, sa imong kabataan, ug bisan ngadto sa atong mga iglesia. Ang atong series niini nga semana giuluhang Hell-Bound Children. Is my child one of them? Sa paghimo nako niini nga mga mensahe, especially sa pagpili niini nga topiko mga kaigsunan, akong gibati ang gamayng kahadlok. Tungod kay medyo intriguing ang title niini nga series. Apan sa atong nasayran, sa panahon nga ang atong amahan nga si Adan o ang atong unang inahan nga si Iba, nakasala diha sa Dios, diha sa tanaman sa Eden. Gisiguro nga kita adunay eksperyensya o gisiguro nga moatubang kita sa consequence sa sala. Apan niini nga semana, usa kini kapagtuon nga magtandog sa matag ginikanan, magtandog sa matag membro sa iglesia, magtandog sa matag magtutudlo nga mga Adventista, private man o publiko nga mga tulungaan, ug magtandog sa mga leader sa atong matag iglesia, tungod kay kitang tanan adunay contribution sa kaluwasan sa atong mga kabataan. It's either we guide them to heaven or we make them candidates and resident of hell. Busa niini nga semana, giawhag ko kamo, uban ka nako o ginaot nga sa matag gabi magauban kamo niini nga pagtuon. Ako nang ipaabot diha sa matag membro sa akong panimalay, Abejo family nga naa karon sa Bukidnon, ug sa akong ginikanan nga anaa sa Bukidnon uban sa akong mga igsuon. Pama, akong igsuon kuya Manoy, manang maing gabi diha kaninyo. Ako pong gitimbaya ang matag membro sa pamilya sa Mindanao Mission Academy. Salamat sa inyong suporta sa paglantaw niini nga series tungod kay ako nasayod. Mamahimo pud kining panalangin nganha diha kaninyo. Niining kagabion atong tukion ang pulong sa Dios. Magampo kita. Labi gamhanan namong Dios. Among gibati ang dako nga responsibilidad isip usa ka ginikanan, isip usa ka magtutudlo, ug isip usa ka ministro. Kaming tanan amahan, naghandom nga ang matag batanon, ang matag kabataan sa matag iglesia, madala diha sa imong tiilan. O Dios, hinaot kini nga semana, o hinaot nga kining mensahe nining kagabion, mag-abli sa among mga hunahuna, ug mag-andam kanamo. Samtang kami mamahimong iwag suga ngadto sa mga kabataan, padulong diha sa langit ng puloy-anan ug dili sa kalaglagan. Among gihangyo ang imong pagpakiguban sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang unang topiko nga atong pagatun-an niini nga kagabion, giluhan kining Father, I lost them. Aduna ba higayon nga diin ikaw samtang nga adunay gibilin ang imong amahan? Ako Junjun may tawag sa ako sa among balay. Jun, bantay sa ni. Unya sa pagbalik niya, makaingon kag pa. Limutan ako pa. Nawala pa. Urbasin, dalan niya. Ikaw magbitbit ani kanang manglaag mo. Hatagan ka ani nga gamit niya may nga bantayan nimo. Kasagaran na bagyong mawala kaning mga water bottle. Sad-an jud ko ani sa akong asawa pirmi. Pila na gyud kabutilya sa among tubig ang nawala. Usahay mahimo pang-away unya, pili man ta ka kita may nakawala, di gyud ta makasukol. Busa kini nga pagtuon ning kagabion. Susama kini sa atong tubag nga na sa atong mga mahal sa kinabuhi sa panahon nga atong nawala ang usa ka butang. Pa, nabilin. Nay, akong nabilin nay. Wa na ako nadala nay. Apan kini nga tubag, sakit. Especially sa panahon sa pagbalik sa Dios. Father, I lost them. Atong tukion. Sama sa inyong nakita karon diha sa screen,
Kini nga mga hulagway sa atong mga celebrity diri sa Pilipinas, giilan ni sila nga mga performers o giilan ni sila nga mga politiko, no? Atong makita niini nga mga imahe nga ang amahan o ang inahan adunay dakong impluwensya sa kinabuhi ug bisan sa career sa atong mga kabataan. Take for an example, kanang performer nga lalaki nakaitom diha, kaila man gyud mo ana. Maay kani siyang musayaw, maay kani siyang mukanta, maay kani siyang maawit. Ang iya pong anak, nakopya pud ang iyang abilidad. Buot pasabot nga kitang mga ginikanan adunay impluwensya sa atong kabataan. Then another picture atong makita. Nahimong artista ug nahimong politiko. Ang iya pong anak nahimong inila nga host, inila nga artista, pila ka mga pelikula or salida ang iyahang giapilan. Ug atong makita nga karon mitisting usab siya sa diha sa kalibutan sa politics. Now, this picture tells us that we parents are actually influencing our children. Whether you like it or not, adunay dakong impluwensya ang akong pagkaamahan ngadto sa akong kabataan, ang akong pagkainahan ngadto sa akong kabataan. Now, adunay mga hulagway pud nga ako ipakita diha kaninyo. Nasayod pud kamo niini. In the world of sports, we have this renowned, ingnon pa nato, mga respected mga athlete, especially diha sa basketball world. O makarelate siguro ang atong mga magdudula niini, labi na atong mga kabatanunan, kani si Stephen Curry. Usa ka anak sa former NBA player. Atong nakita karon nga ang iya pong anak nahimo pong bantugan nga magdudula sa larangan sa basketball. Kani pong isa, numero 23 ang amahan, numero 9 ang anak. Diha sa team sa Lakers, kailan man gyud mo ani. Si LeBron, iyang nakadula ang iyang anak. Dako siguro niyang kalipay, no? Nga ang iyang anak kauban niya sa basketball court. These pictures tell us nga ang atong habits pwede pong kopyahon sa atong mga kabataan. Ug atong makita karon ang sakit nga hulagway sa usa ka bata nga diin sa gamay pa siya ang unang mitunol kaniya og sigarilyo mao ang iyang amahan. Kung wala ko nasipyat, wala pa siya nag 1 year old. Ang iyang amahan nagtunol kaniya og sigarilyo. Miyup-yup ang bata, mibuga-buga ang bata, paaso-aso ang bata. Kini nga bata mga kaigsunan ginganlan kini siya nga si Aldi, gikan sa lugar sa Sumatra. Now, ang sakit na ini nga bahin tungod kay gamay pa siya, aduna na say addiction diha sa sigarilyo. Busa, sa nasayran kini sa mga katawhan, gireport ang maong bata o gidala sa usa ka espesyalista. Gitabangan siya nga sa panahon nag-edad siya og grade 9, or rather, 9 years old or grade 4. Kini nga bata, mga minahal kong kapaglaom, kini nga bata, wala na daw sa bisyo sa sigarilyo. Pero may agi siya og addiction, instead of sigarilyo, may agi siya addiction dito sa junk food ug mga gatas. Nidako kaayo siya, nga sa 5 years old pa siya, bugat na kaayo kining bata. Apan, miligid ang panahon. Sa pagkakaroon, year 2026, kini nga bata, 16 years old na. Year 2023, gideklara nga si Aldi is now a nicotine-free child. Amin mga kaigsunan? Apan, makasusubo. Nga kung balikan ang sinugdanan sa iyang bisyo, ang nagtudlo kaniya ang iyang amahan. Buot pasabot, ang direksyon sa atong mga kabataan, dito man sa maayo or sa dautan, dakog kalambigitan ang presensya o impluwensya sa atong mga ginikanan. Busa karon, mga ginikanan, o atong mga magtutudlo, we are guardians of our students in the classroom. Whether you like it or not, you have an influence in the life of our children, in the lives of our students. They mimic us. They follow us. Now,
Padayon ta, mga igsoon. Diha sa atong mga iglesia, usually madungog ni nato, no? Nga hain man ang panon nga akong gisalig diha kaninyo. Where is the flock that I entrusted to you? Sa akong pagbasa sa Biblia, mga kaigsunan, naningkamot ko nga ako gyud masapnan asa magyud nga bersikulos Biblia. Hangtod nga niabot ko sa libro sa Jeremias. Now let's open our Bibles. For your convenience, gipakita diha ang teksto. Jeremias 13:20. Where is the flock that was entrusted to you? The sheep of which you boasted. A little background. Unsa may gakahitabo niining panahona sa Israel? Kaming na ang mga kaaway. Kaming na ang mga kaaway gikan sa Babylonia. Actually, kaning bersikulo is the second part of verse 20. Gikat lang nako para mubo-mubo, dali ninyong makita. Apan sa unahan ato kining tukion. Gikan sa norte, buot pasabot, kung atong basahon ang propesiya, it's referring to Babylon. Gikan sa Babylonia, kaming na sinibukan ni Sarah og iyang mga sundalo. Unya nanguntahan na dayon ang Dios. Where is the flock that was entrusted to you? The sheep of which you boasted. Hain man ang panon nga akong gibilin, nga akong gisalig diha kaninyo. Na natong tukion mga igsuon. Kini di ay usa ka hulagway nga diin ang atong mga kabataan gibilin diha kanato. Kita ang nahimong steward nila mga kaigsuunan. Mga minahal kong ginikanan, gisalig lamang sila nga ni kanato. Moabot ang panahon, pangutan-on kita sa Dios. Moabot tayo na ang mga kaaway, moabot tayo na ang problema sa kinabuhi. Where is the flock that was entrusted to you? None. Ingon pa sa SDA Bible Commentary, Volume 4, page 412. Though the original context is in a nationwide scope, this same searching question is directed at parents, teachers, and spiritual leaders. God has entrusted precious souls to their care. He will require a strict account. Oy, paninglon gyud ta of those who are guardians of His flock. Kinsa? Kita ang nahimong guardian, parent. Ako, ginikanan naman gyud ko karon. Kung musugot akong asawa, madungagan pa among anak. Pero kung dili na, duha naman yun sila kabuok. Kita ang nahimong guardians, teachers. You are actually a guardian to your students. Spiritual leaders, we are referring to our officers in the church. We are referring to our leaders in the local churches, even to our general conference. Kita ang nahimong guardian ni ini nga mga panon. Where is the flock? This question is so crucial, mga kaigsunan. Balik ragud ta. Unsa di ay ang saad sa Dios ug ang gipasalig sa Dios ngadto sa Israel. Atong tanawon, Genesis 12:2-3. Sa panahon nga ang Dios nagsaad kang Abraham, miingon siya, I will make you into a great nation. Nindot kayo, no? And I will bless you, panalanginan ko ikaw. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless who bless you. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Now, ang sumpay. And all peoples on earth will be blessed through you. Mo ni ang gisaad ngadto sa kaliwatan ni Abraham. Apan nganong miabot man sa panahon nga ang Israel miagi og kasakit. Miagi og pagkabuntog, napildi sila mga kaigsuunan. Ngani ang Babylonia lamang sa tulo ka mga higayon, nahimo sa Babylonia ang pag-adto, ang pag-siege sa maong Israel. Nadala si Daniel o iyang mga higala. Nadala ang mga gamit, holy things in the temple. Ngadto sa Babylonia, nahimo silang mga captive, mga kaigsunan, mga bihag. They are now exiles to Babylon. Kabalo mo, unsay ingon ni Jeremiah. Atong tanawon ang immediate context ni ini nga bersikulo. Jeremiah 13:15-27. Ang bersikulo 17 nagingon, my eyes will weep bitterly because the Lord's flock will be taken captive. Sakit sa pananaw ni
Jeremias, nga ang katawhan sa Dios na himong mga bihag sa lain nga mga kanasuran. Versikulo 19, Judah will be carried into exile. Asa naman ang gisaad sa Dios nga panalanginan ko kamo? Asa naman ang gisaad sa Dios nga kamo mahimong panalangin ngadto sa mga kanasuran? Karon sila nangahimong bihag. Versikulo 18, say to the king and to the queen, come down, kanaog, for your glorious crowns will fall from your heads. Kanang imong mahimayaong korona, iga, pagakuhaon, gikan sa imong mga ulo. Versikulo 26, tanawa, I will pull up your skirts, ablihan, over your face, that your shame may be seen. Inyong ma-imagine, ang picture ni ini nga kahimtang sa Israel. Kaniadto gisaran sila nga sila pagpanalanginan sa Dios. Mamahimo silang panalangin ngadto sa uban apan karon na unsaman ang Israel. Atong tanawon mga kaigsunan. Jeremias 13:14. Pagbasa gyud nako niini, nitulo akong luha. Daw gikumot ako sa kasing-kasing nganuman ang giingon, I will smash them one against the other. Tanawag yun sa describe. Parents and children alike, declares the Lord. Smash them. Pudpuron, dugmukon. Tanawa, parents and children alike. Nganong moabot man sa panahon o sa higayon nga inaani gyud ang mahitabo sa Israel. I will allow no pity or mercy or compassion. Sabi no? Dili ko tugutan ang kaluoy nga magpugong diha sa Dios sa pagbubo sa iyahang kasuko ug kapungot ngadto sa Israel. Jeremias 3:24-25. Maudi ay kini ang rason. Nganong niabot sa takna ng Israel mamahimo nga katawanan sa laing mga kanasuran. Mamahimong bihag, tanawa. I will scatter you like chaff driven by the desert wind. This is your lot, the portion I have decreed for you, declares the Lord. Because you have forgotten me and trusted in false gods. Karon di ay ang Israel nagsalig na sa mga mini nga mga Diyos o gikalimtan na nila ang ilang Diyos. Tanawa, ang bakta sa next nga mga kapitulo, Jeremias 17:2, diri nga takna mga kaigsuunan, nang limbawot ang akong balhibo sa panahon nga nagbasa ko nini. Even their children remember their altars and Asherah poles. Tanawar ko ninyo nga hulagway. Kung inyong ma-zoom in sa inyong mga cellphone, akong gilinginan, I don't know, basing gitugot yun is Ginoo nga kini nga picture ako makita sa internet. Tanawa. Ang hulagway nagpakita nga samtang sila naghalad-halad ngadtos mga Diyos-Diyos, ang ilang anak, ang mga kabataan, uban sa ilang ginikanan o mga leader sa iglesia, nagsudong sa idolatrous practice sa Israel. Maudi ay mingon ang Dios, I will smash them, parents and children alike, tungod kay ang mga ginikanan nahimong modelos pagpakasala ngadtos ilang mga kabataan. Sakit pamalandungon nga sa panahon di ay nga kini ginabuhat sa Israel, dala pa gyud nila ilang anak pa. Unsa ta diri pa? Magsimba tanak. Mao ba ni si Jehovah pa? Nganong nagdala tag karniro pa? Nganong ihalad ni pa? Ay mao po ni iyahang version nak sa iyang halad-halad. Sakit pa malandungon nga diha sa pagpakasala, gidemonstrate pas ginikanan ngadtos ilang kabataan unsaon pagkinabuhi halayo sa Dios. Mga kaigsuunan, just a little information. Dalon ko kamo sa mga nagkadaiya nga mga Diyos-Diyos sa panahon sa Israel. Kining lima, akong isundayag diha kaninyo. Akong ipresentar diha kaninyo for education purposes. Aron masayod ta, nganong kaning Israel mag-apil-apil man gyud sila og simba-simba aning mga Diyos-Diyos sa lahi nga mga kanasuran. Adunay lima. Atong unahon. Kini mao si El, symbolized by a bull,
who is called Father of men or Father of years. Amahan sa mga katawhan o amahan sa mga katuigan. However, he is weak. Tigulang na siya. Feeble and because he is old. He has 3 wives. Tanawa ha? Ang gisimba-simba sa Israel, tulo ka buok ang asawa. Ingon ang Ginoo, isa raman ang pwede. Pero kahit man mugulo, ala sige, pagbulag mo, pagdivorce mo, pero tanawa diri, tulo ka buok ang asawa aning gisimba-simba sa Israel. Kinsa? Iya pag yung mga igsuon nga babae. Asherah, Astarte, ug si Anath. Now, isa-isahon tani sila. Kini si Asherah, na-mention ni Gaina kung nakabantay mo sa mga bersikulo nga atong gibasa, Asherah pole. Karon, Asherah is usually called as Asherah of the sea, holiness and creatress of the gods. Kung naay creator God, nga mao ang Dios sa langit ug sa yuta, siya mao po daw ang creatress of the gods or female creator. Dakong blasphemy mga kaigsunan. Now, this goddess is worshipped in Egypt and Canaan under the 3 trunks or grooves. This goddess is worshipped by Israelites. Sa panahon ni Jeremiah, he mentioned this. Asherah. Gisimba sa Israel. At tuta sa ikaduha, nga asawa ni El, nga igsuon po ni El, nga igsuon po ni Asherah, si Astarte, or Astoreth in Hebrew, which is commonly called as the great goddess who conceives but does not bear. Tiyaw mo na. Who conceives but does not bear. Her sons are potos, or sexual desire, and eros, sexual love. This goddess is numerous in Palestinian excavation. However, diri nalipay ko pagbasa, nga kanidi ay usa ka Dios-Dios nga absent in early Israelite level. Bot pasabot, wala ni nila gisimba. Basin, based on archaeology, wala ni nila nakita, pero there is no significant presence ani nga Dios-Dios diha sa Israel. Ay, salamat. No? At least diri la kay daghan. Ato tas ikatulo. Nga asawa ni El, nga usa po niya kaigsuon. Natanawa, si Anath was the most cruel and immoral goddess. Nga naman, gipanamastamasan o gilugos siya ni Baal. Ring a bell? Baal? Familiar? Time of Elijah? Baal? Atong na-remember, no? Si Baal, kinsa ni siya? Iyang gilugos ang iyang igsuon nga mao si Anath. Pero si Anath, commonly called as the Virgin. Ang ulay, her cruelty is depicted in her bloody and gruesome war descriptions. Tanawa ragon ninyo. Gituuhan sa pagano nga kalibutan nga kini daw si Anath usa ka cruel nga goddess. Nganuman. Usa ka panahon ni Ana, iyahang gipildi, siya daw ang rason nga gipatay ni si Mot, usa ka evil god. Kani si Mot mga kaigsuunan, giispada ni Anath. Humagi espada, gitadtad diha sa winnowing with a fan. No? Now, gisunog siya, o gumagsunog diha kaniya, gigaling ni siya. Si Mot, gigaling. Kinsa nagaling si Anath. O paghuman, gipugas diha sa field. Diha sa yuta. Inana ka cruel, o bloody, kini si Anath, mga kaigsunan. Atong pamalandungon, mo ning gisimba sa Israel? Hulip sa matuod nga Dios. Now, atong tanawon, ang ikalima, mao kini si Baal or Baal. Ngani, mao kini ang usa sa pinakasikat nga Dios diha sa Israel. Ngano man, kay tungod kay si Baal, dako og contribution sa agricultural world or sa agricultural land sa Israel. Baal, not the chief god, but plays important role, who is responsible of rain, thunder, and lightning. He is a son of El and a brother of Anath. God demonstrated that Baal worship brings drought, not rain, in the time of Elijah. Now, ingon pa sa mga sinulat, kini daw si Baal, gipatay ni siya ni Mot. Kadto si Mot nga nagpatay kang Baal. Now, kini si Baal, sa panahon nga patay ni siya, mao daw ni ang panahon nga dry season. Sa ato padres Pilipinas, El Nino. Sa ilang panahon, dry season. Apan,
sa panahon nga mububo na o mutulo na ang unang ulan. Siya ang rason daw ana kay siya nabanhaw na. Mo nang magampo-ampo gyud sila nga hinaot, mahuman na ning El Nino, mabanhaw na unta si Baal. I got this from SDA Bible Commentary, Volume 2, page 39 to 41. Maudi ay ang Israel, magampo-ampo gyud kang Baal, tungod kay ang ubang mga lugar, pag panahon nga bubuan na sila sa ulan, bisan ang Ginoo nagpadala ni ini nga ulan, moingon sila, ay si Baal gyud ay ito, nabanhaw na. Gipatay man siya ni Mot karon, nabanhaw na siya. These are the 5 gods and goddesses. Now, niingon pa. Whilst their children, remember, brought up in an environment of idolatry. Ang komentary ni ining Jeremiah 17:2 nga nagaingon, whilst their children, remember, usa kini ka environment of idolatry. Tungod kay ang kabataan nagsudong sa mga ginikanan sa panahon nga sila nagasimba sa laing mga Diyos. The children would be inclined to adopt the same wicked course. Dakog posibilidad nga kining mga kabataan nga sa gagmay pa sila ilang nakita ilahang ginikanan, magampo kang Baal, magampo kang Asherah, magampo kang El, usahay magampo pud kang Hiyuba. Karon sa dagko na sila na po'y magtudlo sa ilang mga kabataan. Now, usa ka pangutana alang kanatong tanan. If Israel brought their children in idolatrous altar worship sa atong panahon karon, unsa pud kaha ang atong gitudlo sa atong mga kabataan? Maybe unintentionally atong gitudlo sa atong kabataan. What parallel condition is present in the current time? Aduna ba yung mga butang nga atong gitudlo sa atong mga kabataan nga diin nalayo hinuon sila sa Dios? How do we model our worship with our children? Unsa ba ang klase sa pag-worship diya sa atong mga panimalay? Are we prioritizing family worship, Bible reading, choice of music, and godly decision making? Kumusta man mga igsoon ang atong worship sa atong mga panimalay? Mauna pa ba si Coco Martin? I don't know kung unsa na salida karon kay among TV, wa may salida-salida, usahay raman unya tungod kay mga bata lahi na may pagtan-awon. Unya mura man kag masubo magtan-aw sa balita, wala mi tan-aw TV mga kaigsunan. Pero karon diha sa inyong mga panimalay, unsa bay nauna, ang balita o ang worship? Unsa bay nauna, ang salida diha sa telebisyon, diha sa Netflix, urang atong pagsimba sa atong Dios? Sa among pamilya mga kaigsunan, nagdako ko sa panimalay nga pobre. No? Nagdako ko sa panimalay nga pobre. Apan sa among pamilya, bisag hago na akong papa, nag-welding sa among gamay nga shop. Bisag hago akong mama, gikan sa merkado na maligya mga kaigsunan, mag-worship me magabi. Makahinumdum pagyud ko nga makiglalis pa mi sa among papa nga pa, pwede dili lison atong basahon karon, pwede katong Bible friends. No, shout out sa atong mga canvassers karon. It's your time. Nga naman, Bible friends. Mo'y nagtudlo ka namo nga Elijah, ay Baal, ay Ahab. Mo ni nga mga panahon nga gitudluan mi sa among ginikanan. Pag abot sa simbahan, tudluan na pud balik mga kaigsunan. Now, sa dagko namin abot na guro grade 4, makahinumdum ko nga ang among basahon sa balay, dili na tong Bible friends, dili na Bible stories. Ang among basahon, leksyon na. Ug moingon pa akong papa nga, unsa may imong pangutana? Ikaw, unsa may imong idugang? Sa gagmay pa mi, akong ma-imagine di ay karon, no? Nga murami o lesson study diha sa simbahan. Pero dito lang gibuhat sa balay. Mura mag-isa ka grupo diha sa small group sa atong eskwela sa Batika mga kaigsuunan during worship. Unsa may pangutana nimo? Pag dili makatubag sa papa, kaya na may mga pangutana ang bata, nga wa diri wa dito, moingon sa ato lang ng klarohon ugma, or sunod sa bado, ato ng pangutana ka pastor. Critical di ay kadto, o crucial di ay kadto, nga bahin sa among pagkabata. Nga naman, our parents are actually teaching us to be critical in reading the Bible. Our parents are introducing us characters of the Bible. Characters nga magtudlo kung unsa ang pagka-honest, kung unsa ang pagrespeto. Crucial kini mga kaigsunan. Nan mangutana ko sa presente nga panahon. Are you modeling
a family worship centered to God or a worship centered to Satan. Indirectly, basin, gatudlo kita sa atong mga kabataan. Tanawa kini nga quotation nagingon. A father said to his son, "Be careful where you walk." Ang tubag sa anak, "Ooy pa, ikaw may magamping, nga naman, hinumdumi, nga kung asa ka mutikang, dito po kumulakang. Kung asa ka mutamak, dito po kumutamak. You be careful. Remember that I follow in your steps." Unsay ingon ni Sister White. Child Guidance, page 480. Parents to be God's representatives. Every family in the home life should be a church, a beautiful symbol of the church of God in heaven. Parents are to consider that they are in the place of God to their children. But pasabot, kung ako sa kaamahan nga stricto, walay pakigugma, the picture of that child, diha sa bata mga kaigsunan, ang iyang pananaw sa Ginoo, stricto ang Ginoo, pero dili mahigugmaon. Or basin, mahigugmaon ang Ginoo, pero, okay na dahi ko magpakasala. Dili dahi ko pitulon. Nan mga kaigsunan, mga ginikanan. Parents are to consider that they are in the place of God to their children. We are ambassadors, we are representatives of God to our children. To encourage every right principle and repress every wrong thought. Angay natong pamalandungan, mga igsoon. Let me bring you to a survey. Gibuhat kini sa atong iglesia in the year 2013, survey of former and inactive Adventist church members. Kung wala ko nasipyat, niabot og 925 personal interviews ang gibuhat. Dito sa lugar sa Africa, South America, Europe, and North America. Ay, salamat, walay Pilipinas. Kabasin lahi ang ilang itubag ba? Kabalo mo, kini nga survey, anaa diha sa General Conference Office of Archives. You can check it for yourself. No? Statistics and research. Atong tanaw nun sa giingon. Usa ka pagtuon mahitungod sa mga inactive Adventist church members. Wala na nagsimba or basin, ana-ana sa lahi nga mga pundok. Age when stopped attending the Adventist church. Unsa daw ang edad or pilay edad sa mga katawhan nga mibiya diha sa pagtulunan sa pagka-Adventista. Mibiya sa panon sa Dios. Tanawa. Under age 18, 10%. Buot pasabot, sa 100 ka mga tao, na pulo ana muhawa sa iglesia, ang ilang edad is under age 18. Buot pasabot, they are 17 below. Unsa man ni? Mo niya mga bata from kinder to high school. Gamay lang. Kay karon atong high school, senior high school, nasa mga 17 years old, 18 years old, mo ilang pag-graduate. Ang kasagaran nga muhawa sa iglesia, pag muedad na sila og 18, hangtod 29. Buot pasabot, pag human nila high school, sa panahon nga sila mugawas na sa kalibutan, mo eskwela na sa kolehiyo, makakita nag-uyab, ang uban Adventista, ang uban dili, mas makasugamak ng mga problemang dinaggo tungod kay di na ka-eskwela, tungod kay Sabado ang klase, dili ka exam, kay Sabado ang exam. Tanawon sa'y mahitabo. 18 to 29 years old, niining taknaa sa 100 ka mga tao, 37 kanila muhawa sa iglesia. What's my point, mga kaigsunan? Inan ako isa-isahon ang the rest sa graph. Buot pasabot. Ang crucial nga bahin sa atong pagmatuto sa atong mga kabataan is from 1 to 17. Kaya nga naman, pag 18 na nila, ang ilang kalibutan lahi na. They are now independent. Not fully matured, but independent. Kolehiyo na. Buot pasabot, mga ginikanan. Kumusta man ang inyong kabataan? Unsa may ilang edad karon? Kung naapa sila sa 17 paubos, you have still the chance to redirect their tendencies nga mawala sa atong iglesia. Pero pag mo 18 na, hadlok, basin, maapil sila sa 37%. Akong punto mao kini. Sulod sa atong mga panimalahi, mapugnan pa nato sila. Sulod sa atong mga tulungaan, mamatuto pa nato sila. Pero pag muhawa na,
Pagmubiya na, ato na silang iampo sa makaduha, katulungan naman, ligyas na ang dalan sa kalibutan. That is why, as a representative of Adventist education, as a teacher of Mindanao Mission Academy, and as I represent all Adventist educators around the globe, I encourage you. Uban sa atong mga panimalay, ang atong mga eskwelahan, ang atong mga tulunghaan, nga nagapaningkamot, nga atong kabataan, mamalig-un diha sa ilang pagtuo. Sa di pa sila muhawa sa atong tulunghaan. I find it crucial that when a student is enrolled to our institution, sa di pa sila mubiya, silyado na, o moingon na gyud sila, Adventista gyud ko. Uyugon man ko sa mga pagsulay sa kinabuhi, makakita man kog dalagang gwapa, maminyo man ko o dili, or basin makauyab kog Adventista o dili, siguro ko nga ako usa ka Adventista. The crucial part is here. Sa atong mga panimalay, pila ka mga oras mag-uban mo sa inyong kabataan. Buntag, then pagkahapon na dayon. 8 hours a day, at least, ang inyong kabataan, uban ka namo. And we carry that burden, nga kining mga bata, amo pong mamatuto, these students are important to us. And now, it's crucial, nga naman. Kung ang atong mga kabataan, atong isalig sa dili tumutuo nga mga magtutudlo, unsa may impluwensya nga ilang ipahat sa atong mga kabataan. And I encourage you, ayaw isalig ang atong kabataan ngadto sa ubang tao. Of course, we consider finances. Of course, we consider the context. But I challenge you to believe that God will sustain you sa panahon na atong kabataan, atong ipadala sa atong mga tulunghaan. Our schools are not perfect. Every now and then, na ay meeting, unsaon pag-improve, tungod kay dili kini perpekto. Apan, lahi gayud mga kaigsunan. Atong mga kabataan nga may graduate, diha sa atong mga tulunghaan, pag-abot nilang college, makaingon sila, Sir, wala na may ampuay sa classroom, sir. That's true. Pagawas, sir, moingon pa man ang teacher nga, Dong, zaman, dito ta, shot sa takaron, human namang exam. Sa atong mga tulunghaan, we consider struggles, mga kalisod, mga pagsulay, pero lahi gyud mga kaigsunan. So I encourage you, nga naman, sa panahon nga ang atong mga kabataan, atong mamatuto diha sa atong panimalay uban ang Dios. Ug masuportaan, ma-reinforce pa gyud diha sa atong mga tulunghaan. We are actually fortifying our students. Ato silang gipalig-on nga sa panahon uyugon sila sa mga pagsulay ug dagkong desisyon. They will always choose Jesus. Of course, we have Daniels of our time, studying in our state universities, studying in our public schools. But what if wala sila naandam susama kang Daniel? So I encourage you, invite Jesus in your home and consider this summertime to send your children to any of our Adventist schools. Nga naman, both of us, we have the same goal, nga kining mga kabataan madala diha sa tiilan sa Diyos. Nga naman, sa panahon sa pagbalik, sa panahon sa pagpadayag sa atong Diyos, sa panahon nga musaka na kita, kayabo na kita diha sa panganod. Pagsulod yun nato sa gingharian sa mga langit, ang pangutana mao kini. Clifford, di na ko pastor dito ang itawag siguro, kay pareha naman tatanan. Clifford, where is Hadassah? Where is Kumi that was entrusted to you? Ang sakit nga tubag mao kini, Father, I lost them. Sakit nga tubag kini mga ginikanan. Kung ang atong tubag sa atong amahan, Father, I lost them. Sa panahon nag-eskwela siya, wala ko siya na matuto. Sa panahon nag-eskwela siya, wala ko siya na siguro diha sa langit. Lord, forgive me. I lost them. Mao kini ang titulo sa atong pagtuon ning kagabihon tungod kay this is a painful truth sa panahon mo balik ang atong Dios. So I challenge you. Aron kitang tanan pag-abot sa langit kumplito uban na atong mga kabataan. Let's try our best. Atong kabataan, mamodel nato diha kanila
ang pagkinabuhi nga tinuod nga Adventista. Aron pag-abot sa langit, our response is, here they are, Lord. Not, Father, I lost them. That's the message tonight, mga kaigsunan. And I hope to see you soon in the coming evening. Let us pray. Eternal God in heaven, as we picture heaven, and as we picture God asking us, where is the flock that is entrusted to us? We hope, Lord, that our answer is not, Father, I lost them. Lord, help us to believe that you will sustain us in our homes as we lead these children to you. And you will sustain us, teachers, as we lead these students to your feet. And may it be, Lord, that as one entity, we will be able to guide these children to your feet. Father, help us that in your coming, we will bring our entire family with you. Bless us tonight. Bless our brethren. Bless the listeners. And may this message ring in their hearts until you come. In Jesus' name we pray. Amen.